Good morning everyone. Tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 20 September 2023. Nandito tayo sa aklat ng unang Samuel chapter 14. Ang tagumpay ni Jonathan sa Mikmas. Basa. 1 Samuel chapter 14 verse 1. Isang araw lingid sa kaalaman ng kanyang ama, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, "Sumama ka sa akin at liligid tayo sa kabila ng kampo ng mga Filisteo." Verse 2, si Saul noon ay nasa labas ng Gibea sa ilalim ng isang puno ng granada sa Micron, kasama ang may 600 tauhan. Verse 3, naroon din ang paring si Ahias na anak ni Ahitub, kapatid ni Ikabod, at apo ni Phinehas na anak naman ni Eli, ang pari ni Yahweh sa Shiloh. Dala ni Ahias ang ephod. Walang nakaalam sa lakad ni Jonathan. 1 Samuel chapter 14 verse 4. Ang magkabila ng daanang binabantayan ng mga Filisteo ay mataas na bato. Bozis ang tawag sa isang panig at Seni naman ang kabila. Verse 5, ang isa ay nasa gawing hilaga sa tapat ng Mikmas at ang isa na may nasa timog sa tapat ng Gibea. Verse 6, guys, hanggang imagination lang tayo dito kasi hindi naman natin kabisado yung mga lugar nila. Verse 6, sinabi ni Jonathan, unless na magbakasyon tayo doon. Verse 6, sinabi ni Jonathan at tagadala niya ng mga sandata, pumunta tayo sa kampo ng mga Filisteong ito at titiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa kanya. Pagtatagumpayin niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o ng kakaunting tao. Verse 7, sumagot ang tagadala niya ng sandata, "Kayo po ang masusunod kasama ninyo ako anuman ang mangyari." Verse 8, mabuti kung gayon, sabi ni Jonathan, tatawid tayo at magpapakita sa kanila. Verse 9, kapag sinabi nilang hintayin natin sila, hindi tayo tutuloy ng paglapit sa kanila. Verse 10, pero kapag sinabi nilang lumapit tayo, lalapit tayo sa kanila sapagkat iyon ang palatandaang sila'y ibinigay sa atin ni Yahweh. Verse 11, at lumakad na silang dalawa nang matanaw sila ng mga Filisteo. Sinabi ng mga ito, Hayon, naglalabasan na sa lungga ang mga Hebreo. Verse 12, at hiniyawan nila sina Jonathan, "Halika kayo rito at may sasabihin kami sa inyo." Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng sandata, "Sumunod ka sa akin." Niloob ni Yahweh na sila'y mahulog sa kamay ng Israel. Verse 13, nagmamadali siyang umakyat sa matarik na bato at sinalakay ang mga Filisteo. Bumabagsak ang bawat makaharap niya at ang mga ito'y pinapatay naman ng tagadala niya ng sandata. Verse 14, 20 ang napatay nila sa pagsalakay na iyon sa may kalahating ektaryang pinaglabanan nila. Verse 15, nasindak ang mga Filisteo maging ang mga nasa lansangan, gayon din ang mga nasa kampo. Nayanig ang lupa at hindi nila malaman ang gagawin. Natalo ang mga Filisteo. Verse 16, nakita ng mga kawal ni Saul sa Gibea ang pagkakagulo ng mga Filisteo. Verse 17, sinabi ni Saul sa kanyang mga kasama, "Tingnan nga ninyo kung sino ang wala sa atin." Tiningnan nila at natuklasan nilang wala si Jonathan at ang tagadala nito ng sandata. Verse 18, at sinabi ni Saul kay Ahias, "Dalhin mo rito ang ephod." Si Ahias nga ang may dala ng ephod noon. Verse 19, samantalang kinakausap ni Saul ang pari, palubha naman ng palubha ang kaguluhan ng mga Filisteo, kaya sinabi ni Saul sa pari, "Huwag mo nang ituloy ang pagsangguni sa Diyos." Verse 20, sinalakay ni Saul ang kanyang mga tauhan, ang mga Filisteo, na dinatna nilang nagkakagulo, sila'y nagtatagaan. Verse 21, ang mga Hebreo namang kasama ng mga Filisteo ay pumanig na sa mga Israelita. Verse 22, pati ang mga Israelitang nagtatago sa kabundukan ng Ephraim ay sumama na rin sa pagsalakay sa mga Filisteo. Verse 23, ang labanan ay umabot sa kabila ng Betaben at ng araw na iyon iniligtas ni Yahweh ang Israel. Need ko na mag-electric fan, sobrang init. Pasensya na. Pinipigilan ko kasi mag-electric fan kasi nga ang ingay nito. Pero hindi naman kaya talaga. O tingnan mo naman, pawis ko tumatagak-tak. Ilang minuto pa lang. Ang sumpa ni Saul. 1 Samuel chapter 14 verse 24.
Ang mga Israelita ay nanghina na sa gutom ng araw na iyon, ngunit walang mangahas kumain sapagkat mahigpit na ipinagbawal ni Saul ang tumikim ng pagkain bago lumubog ang araw hanggang hindi nila nalilipol ang mga kaaway. Verse 25, nakarating sila sa isang kagubatan na sagana sa pulot. Verse 26, pagpasok nila rito, nakita nilang umaagos ang pulot, ngunit hindi sila tumikim dahil natatakot sila sa sumpa ni Saul. Verse 27, palibhasa hindi alam ni Jonathan ang tungkol sa sumpa ng kanyang ama, itinubog niya sa pulot ang kanyang tungkod at sinipsip ito at nagliwanag ang kanyang paninging nanlalabo na dahil sa gutom at pagod. Verse 28, sinabi sa kanya ng isa sa mga Israelita, mahigpit pong ipinagbabawal ng iyong ama ang tumikim ng pagkain sa araw na ito, kaya latang-lata na ang mga ito. Verse 29, sinabi ni Jonathan, bakit pinahihirapan ng aking ama ang mga tao? Hito at nagliwanag ang aking paningin nang tumikim ako ng pulot. Verse 30, gaano pa kaya kung ang mga tao ay pababayaan kumain sa mga pagkain na samsam nila, lalo sa nang madadali ang paglipol sa mga Pilisteo. Verse 31, ng araw na iyon, ang mga Pilisteo ay nalupig ng mga Israelita mula sa Mikmas hanggang Ahelon, ngunit lambot na sila sa gutom. Verse 32, kaya nagmamadali silang humuli ng mga hayop ng mga Pilisteo. Nagpatay sila ng mga tupa, baka at mga goya. Dahil sa gutom, kinain ang mga ito nang hindi na nakuhang alisan ng dugo. Verse 33, may nagsumbong kay Saul na ang hukboy gumagawa ng malaking kasalanan kay Yahweh, kumakain sila ng karning may dugo. Kaya't sinabi ni Saul, ito'y isang malaking kataksilan, igulong ninyo rito ang isang malaking bato ngayon din. Verse 34, sabihan ninyo sa mga tao na magdala sila rito ng baka o tupa at dito nila papatayin at kakanin para hindi sila magkasala kay Yahweh dahil sa pagkain ng dugo. Kinagabihan ng mga Israelita nagdala ng mga baka at doon pinatay. Verse 35, si Saul na may nagtayo ng altar. Ayan guys, kung alam nyo nang bawal kumain ng dugo, huwag nyo na rin kainin. Ganyan lang naman kasimple magbasa natin ng Bible. Yung mga positive, yun ang kukuhanin natin. Pero yung mga nagpapatayin, huwag natin gayahin yan. Okay. Dito tayo sa 1 Samuel chapter 14, verse 33. Ulitin ko lang. May nagsumbong kay Saul na ang hukboy gumagawa ng malaking kasalanan kay Yahweh, kumakain sila ng karning may dugo. Kaya't sinabi ni Saul, ito'y isang malaking kataksilan, igulong ninyo rito ang isang malaking bato ngayon din. Verse 34, sabihan ninyo sa mga tao na magdala rito ng baka o tupa at dito nila papatayin at kakainin para hindi sila magkasala kay Yahweh dahil sa pagkain ng dugo. Sabi ko sa inyo guys, mayayaman sila nung araw kasi buo-buo talaga. Magkano ang isang buong baka ngayon sa generation natin, di ba? Hanggang kilo-kilo nga lang tayo, di pa makabili. Okay. Verse 34, sabihin ninyo sa mga tao na magdala rito ng baka o tupa at dito nila papatayin at kakanin para hindi sila magkasala kay Yahweh dahil sa pagkain ng dugo. Kinagabihan ang mga Israelita nagdala ng mga baka at doon pinatay. Verse 35, si Saul na may nagtayo ng altar para kay Yahweh. Ito ang unang altar na kanyang ginawa. Ang haba pala guys. Verse 36, sinabi ni Saul sa kanyang mga tauhan, mamayang gabi lulusobin natin ang mga Filisteo at lilipulin natin sila hanggang sa mag-umaga. Wala tayong ititirang buhay sa kanila. Sumagot sila, kayo po ang masusunod. Ngunit sinabi ng pare, sumangguni muna tayo sa Diyos. Verse 37, sumangguni nga si Saul sa Diyos, lulusobin na po ba namin ang mga Filisteo? Pagtatagumpayin po ba ninyo kami? Ngunit hindi siya sinagot ng Diyos. Verse 38, kaya't sinabi niya, magsama-sama ang lahat ng pinuno ng Israel para malaman natin kung sino ang nagkasala. Verse 39, sino man siya ay tiyak na papatayin kahit na ang anak kong si Jonathan. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay at tagapagligtas ng Israel, walang umimik isa man sa mga Israelita. Verse 40, sinabi ni Saul, magsama-sama kayo sa isang panig at kami naman ni Jonathan sa kabila. Sumagot ang mga tao, kayo po ang masusunod. Verse 41, pagkatapos tumingala si Saul at sinabi, Yahweh, Diyos ng Israel, bakit hindi kayo sumagot ngayon
ngayon sa inyong lingkod, kung ang nagkasalay alinman sa amin ni Jonathan, ipabunot ninyo sa amin ang Urim, ngunit ang Urim. Ngunit kung ang mga tao ang nagkasala, ipabunot ninyo sa Tumim. Nang gawin ang palabunutan, lumitaw na ang nagkasalay ang panig ni Saul at Jonathan. Walang dapat panagutan ang mga tao. Verse 42, sinabi ni Saul, gagawin ngayon ang palabunutan para malaman kung sino sa amin ni Jonathan ang nagkasala at si Jonathan ang lumitaw na may kasalanan. Verse 43, dahil dito tinanong ni Saul si Jonathan, magsabi ka ng totoo, ano ang ginawa mo? Sumagot siya, itinubog ko ang aking tungkod sa pulot at ito'y aking tinikman kung kailangan akong patayin dahil doon nakahanda po akong mamatay. Verse 44, sinabi ni Saul, gawin ng Diyos ang nararapat sa iyo at sa akin, mamamatay ka, Jonathan. Verse 45, sumagot ang mga tao, papatayin ba si Jonathan na nanguna sa pagtagumpay ng Israel? Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, isa mang buhok niya hindi malaglag. Isa mang buhok niya hindi malalaglag sapagkat siya ang kinakasangkapan ngayon ng Diyos upang magtagumpay ang Israel. Hindi nga pinatay si Jonathan sapagkat iniligtas siya ng mga Israelita. Verse 46, tinigilan na ni Saul ang paghabol sa mga Pilisteo, ang mga ito na may bumalik na sa kanilang teritoryo. Ang paghahari ni Saul at ang kanyang pamilya. 1 Samuel chapter 14 verse 47, sa panahon ng paghahari ni Saul sa Israel, nakalaban niya ang lahat niyang mga kaaway sa magkabi-kabilang panig. Ito'y ang mga Moabita, Amonita, Edomita, Subita at mga Pilisteo. Nagtagumpay siya saan man siya mapalaban. Verse 48, lalong kinilala ang kanyang kapangyarihan ng talunin niya ang mga Amalekita at patuloy na ipagtanggol ang Israel laban sa mga nagtatangkang sumakop dito. Verse 49, ito ang mga anak ni Saul. Ang tatlong lalaki ay sina Jonathan, Isai at Melchizua. Ang mga babae naman sina Mirab at Michal. Verse 50, ang asawa ni Saul ay si Ahinoam na anak ni Ahimaas. Ang pinuno ng kanyang hukbo ay si Abner na anak ng tiyo niyang si Ner. Verse 51, na kapatid ng ama niyang si Kish at anak naman ni Abiel. Verse 52, sa buong panahon ng paghahari at Saul, naging mahigpitan ang labanan nila ng mga Pilisteo, kaya lahat ng lalaking makita niyang matapang at malakas ay isinasama niya sa kanyang hukbo. Napansin niyo guys, yung mga nakalagay ditong karakter sa Bible, po makapangyarihan, kundi ng kawal, sundalo, mga hari, yun. Ganun sila ka famous noong araw. Bye everyone, God bless.